Alright, good morning mga idol. Welcome back ulit sa ating channel, So, una sa lahat, maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa ating channel. At kung baguhan ka pa lang sa ating channel mga idol, sana ay mag-subscribe ka na rin, para masuportahan itong ating munting channel. So, dito mga idol, meron po tayo ditong diagram na ginawa. So, regarding po ito mga idol sa inyong mga katanungan na palaging napupundi yung mga ilaw nyo, lobat at hindi nagcha-charge yung battery, lumulobo yung battery. So ayan mga boss, idol, related po itong ating ginawang diagram na ito mga idol. So bago ang lahat mga idol, syempre mag-intro muna tayo mga idol, Meron po tayo ditong katanungan na kadalasang nai-experience ng ating mga kapwa riders at mekaniko, So, ang unang katanungan ay, pundi ilaw at lumulobo yung battery. So, kapag ganito mga idol ay overcharging po ito. Pangalawa, pundi ilaw at palaging lobat ang battery. So, no charging naman po ito mga idol, Pangatlo, umiilaw pero palaging lobat ang battery. No charging pa rin yan mga idol. Pangapat, hindi umiilaw yung taillight, headlight, at saka dashboard. Pero, hindi naman lobat ang battery. So, no AC supply for headlight, taillight, and panel yan mga idol. So, lahat ng itong apat na katanungan na ito mga idol ay ipapaliwanag natin dito sa ating diagram mga idol. Alright, so, ito po yung ating kabuuang wirings mga idol at ang mga connection niya regarding sa ating ilaw, sa ating panel, sa headlight at sa taillight mga idol, at sa charging sa ating battery mga idol. So una mga idol, dito po tayo magsimula sa stator dahil ito po ang pinaka source mga idol ng kuryente. So dito mga idol, may pulser po dito pero hindi ko na po ito sinali mga idol, kasi magpo-focus lang po tayo dito sa ating wire, sa ating stator mga idol na papunta sa ating ilaw, sa ating panel, headlight at taillight, at para sa charging natin mga idol. So itong diagram na to mga idol ay applicable po ito sa lahat ng mga motor na carb type, na scooter o FI man mga idol, na at kahit semi-automatic mga idol, basta motor na hindi pa po full wave mga idol, kahit carb type, FI, scooter man o semi-automatic mga idol, So dito po sa ating stator mga idol, meron po tayo ditong tatlong wire. So ito ang yellow po, light coil po yan, ilaw. At itong gray natin mga idol, white po yan mga idol, nilagyan ko lang ng gray kasi white yung ating background. White po yan. Yan naman po ay charging. At ang green mga idol, ground po yan mga idol. So dito po mga idol sa ating white wire mga idol, mula dito sa stator mga idol, dito na siya papunta mga idol. Wala na po ibang dinaanan yan. Dito na siya, rekta na siya pumunta dito sa ating regulator. Tapos dito sa ating light coil mga idol, itong yellow mga idol, pumasok po siya dito sa ating regulator at ang kabilang connection niya ay pumunta dito sa ating taillight mga idol para pag umandar yung motor natin, iilaw yung taillight. At yung iba pang dulo mga idol, connection niya ay pumunta sa ating dimmer switch mga idol para masupplyan natin yung ating low beam sa headlight at high beam sa headlight mga idol. Tapos dito mga idol, pumunta rin siya dito sa ating panel para umilaw din yung ating panel. So ito ground lang ito mga idol, itong green na to. Ground po yan. At ito ground din po ng ating taillight. So, ang unang tanong natin mga idol ay regarding sa pundi yung ilaw at lumulobo yung battery.
So kapag ganyang senaryo mga idol, pundi itong mga ilaw dito, itong tatlo, tapos lumulubo yung battery. So meaning mga idol, kapag ganyan po ang nangyari, ang ibig po sabihin yan, itong yellow na wire na po mga idol, ito, posible po siyang putol sa banda na to mga idol. Hindi po siya pumasok dito sa ating regulator. Kaya ang nangyayari mga idol, ang kuryente dito sa ating yellow wire mga idol ay napokus lang dito sa ating tail light, sa headlight at sa ating panel mga idol. Kaya ang nangyayari dyan is napupundi yung ating ilaw kasi nga malakas yung kuryente mga idol. Dapat kasi pumasok siya dito mga idol para ito naman ang white wire mga idol ay charging po ito para ma-regulate niya po yung kuryente para po yung paglabas ng charging niya dito mga idol hindi po lalagpas ng 16 volts. So ganun po ang mangyayari mga idol kapag itong yellow wire ay putol po at hindi pumasok dito. So mag-overcharge po yung ating regulator. So ang pangalawang tanong mga idol, pundi ilaw at palaging lobat ang battery. So no charging naman mga idol, no? So kapag ito naman mga idol, ang charging natin itong white wire mga idol ay hindi naman pumasok dito. So meaning, wala ring lalabas dito sa red wire natin para may charge yung ating battery. So kapag ganun mga idol, ay putol itong white wire natin dito mga idol, kahit pumasok itong supply nating yellow wire dito mga idol, ay ang mangyayari naman dito rin mabubuhos lahat ng kuryente pa rin mga idol, dito pa rin mabubuhos ang kuryente. Kaya ang mangyayari mapupundi pa rin yung ating ilaw natin dito. So ang pangatlong tanong ay umiilaw pero palaging lobat ang battery. So no charging pa rin yan mga idol, ano? Ibig sabihin naman yan mga idol, umiilaw ito normal pero palaging lobat ang battery mga idol. So, ibig sabihin lang yan mga idol, itong dalawang ito, pumasok siya dito sa regulator natin, ang white wire at yellow wire natin. Pero po, posible pong putol itong connection dito sa ating ground o di kaya ito yung ating connection dito sa ating red wire ay putol po at hindi po nakapasok dito sa ating battery. Posible din pong putol yung ating switch, ang fuse o di kaya dito po ang putol mga boss idol, ano? Kapag putol po siya, no charging din po yan. So pangatlong katanungan idol, pangapat, hindi umiilaw pero hindi naman lobat ang battery. So no AC supply for headlight and taillight and panel. So hindi umiilaw pero hindi naman lobat ang battery. So ang nangyayari lang yan mga idol, ito normal po na pumapasok ang yellow wire at white wire dito. So, posible po naputol lang po ito ang connection dito mga idol. Kaya hindi nasusupplyan ating tail light at headlight at ang park light. Pero may charging naman mga idol. Pumasok naman itong yellow at white wire natin dito. So, baka maguluhan kayo mga idol, ano? Itong ating ginawang diagram at model ng ating color coding mga idol ay Honda po ito mga idol. Para sa mga Honda po ito mga idol. Pero dito po mga idol, kahit anong brand ng motor, halos the same na po lahat mga idol. So dito lang ang nagkakaiba mga idol. Itong green na may lining na yellow mga idol, brake light po yan ng Honda. Sa ibang motor mga idol, so iba po ang kulay dyan. So ito ay white po itong nilagay natin ng gray. Low po yan ng Honda mga idol. At itong blue mga idol, high beam po yan ng ilaw ng headlight ng Honda mga idol, ano? Tapos ito ground lang ito mga idol. So sa ibang brand ng motor mga idol, no, medyo naiiba lang yung kulay. So kung meron lang naman kayong test light mga idol, matitest nyo naman yan mga idol. Kahit iba yung kulay mga idol. So itong red wire na ito mga idol, papunta na po ito ng ating ignition switch mga idol. Ignition switch. Tapos kapag sinusi natin mga idol, kapag labas niya, ito na po yung accessories wire mga idol.
Ayan. So, ganyan lang po siya mga idol, ano. Kaya kung magtataka kayo mga idol kung bakit umaandar pa rin yung motor nyo kahit walang battery mga idol. Kasi, basta meron lang itong charging dito, basta pumasok lang ito dito, may charging lang na lumabas dito mga idol, aandar pa rin yung motor natin mga idol sa mga DC po na CDI. So kahit wala po itong battery natin dito, ganyan, may magsusupply pa rin ng positive sa ating accessories wire na siya namang papunta sa ating CDI mga idol. So ganyan po ang kanyang setup mga idol. So basic lang po itong mga idol, ano. So marami pa po kayong matututunan ng mga idol, no. Base na lang po yan sa magiging experience nyo mga idol. So pero ito yung mga idol, malaking tulong na po ito mga idol para mas lalo nyo maintindihan mga idol, ano. So hanggang dito na lang po tayo mga idol at maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag nyo po kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.